So, marami po tayong matututunan na salita ng Panginoon. Gaya nga po na nakasulat sa atin. Kaya nga ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Yan. So, diyan nanggagaling ang ating pananampalataya sa Panginoon. No, sa Diyos. No, sa pakikinig natin ng pakikinig ng salita ng ating Panginoon. So, ngayon mga kapatid, handa na po ba ang bawat isa? Amen. Amen. Handa na po? Amen. So, praise the Lord, mukhang handa na. So, maraming kapatiran na wala ngayon, no? So, yung iba kasi may mga sakit eh. May sakit, gawa yung panahon natin ngayon, paiba-iba, mainit, tapos malamig. So, yan nga, hindi maganda sa ating katawan, mga kapatid. So, ngayon mga kapatid, ang ating pag-aaralan sa oras na ito ay commitment po, mga kapatid. So, pagka sinabing commitment mga kapatid, marami kasi ito eh. Marami kasi ito, malawak kasi ito kung ito'y pag-aaralan natin ng kabuuan nito. So mga bahagi lang po ang ating pag-aaralan. At pag sinabi naman commitment, kung itatagalog natin yan, ay wala po siyang pinaka-eksaktong Tagalog. So, depende kung paano mo siya gagamitin. Pero ang pinakamalapit niya para matagalog mo siya ay paninindigan, pagpapasya, pangako. Yan. So yun yung pinakamalapit. Pero depende pa rin kung paano mo po siya gagamitin. Ngayon mga kapatid, ang sabi, ang isang Kristiyano dapat may commitment. Sino dito may mga commitment? So lahat tayo may mga commitment tayo. So ano yung commitment natin sa Panginoon? Hindi ko na ano yung nasagutin ninyo. No, kayo ang nasa isip ninyo kung ano yung commitment niyo sa Panginoon. Pero may isang bagay akong gustong sabihin kung ano yung commitment ko sa Panginoon. Simula ito na nagsimula ako sa paglilingkod sa ating Panginoon. At alam niyo po ba mga kapatid, naging malaking tulong sa akin yung commitment sa Panginoon. Naalala ko pa nga yun, umiyak pa ako yun eh. Iyak ako ng iyak nun dahil talagang nasumpungan ko yung kabutihan ng Panginoon eh. Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, maglilingkod ako sa iyo. Hanggat meron akong buhay, hanggat may lakas ako, maglilingkod ako sa iyo. Ibibigay ko yung sarili ko sa iyo. Yun yung commitment ko. At alam niyo po mga kapatid, dahil sa commitment kong yun yung naging malaking tulong sa akin. Kasi alam nyo, tayo bilang isang mga Kristiyano, marami tayong pagdadaanan. Marami tayong pagsubok na mararanasan po mga kapatid, na siyang pipigil sa atin para hindi magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid, di ba, laging aral sa atin, kailangan tayo bilang isang mga Kristiyano, lagi tayong maging handa. Kasi may mga bagay na inilalapag si Satanas sa atin kasi ang purpose ni Satanas ay malayo tayo sa Diyos, ilayo tayo sa Panginoon, na mawala tayo sa Panginoon. Yan ang purpose ni Satanas. Kaya mga kapatid, napakahalaga nang meron tayong commitment sa Panginoon. Kasi pag meron tayong commitment sa Panginoon mga kapatid, sunod. Sabi, napakahalaga ng commitment. Dahil ito ang nagpapatibay sa ating mga desisyon, relasyon, at pananampalataya. Lalo na sa harap ng pagsubok. So, yun pala mga kapatid, yung commitment ang nagiging dahilan kung bakit tayo nagiging matibay yung ating desisyon. Sino po dito naranasan? Di ba lahat naman tayo dito may mga pangarap? May pangarap tayo. May mga pangarap tayo mga kapatid. So, ang isang taong may pangarap at desidido siyang maabot ang kanyang pangarap, di ba? Nag-aaral siya ng mabuti. Nakuha niya, nag-aaral siya ng mabuti. Kahit na dumadating sa punto mga kapatid, na walang-wala na siya, pero sinisikap niya. Di ba? May dumarating sa punto na may mga nag-aano sa kanya na, tara, ito na, hindi. May tatapusin pa akong subject, may tatapusin pa akong assignment, kailangan kong gawin ito. No? So, meron siyang matibay
na desisyon at paninindigan mga kapatid. Na kasunod yung relasyon at pananampalataya. Ito po mga kapatid, nagpapatibay ito at nagpapalalim ito sa relasyon natin sa Diyos at pananampalataya natin. Naalala ko pa nga mga kapatid, meron akong naalala. Yung commitment ko yun. Alam niyo po ba, dumating ako sa isang sitwasyon na na-depress ako. Na-depress ako yun. Alam niyo po ba, lakad ako ng lakad. Dito sa tabing dagat, saan ako nakarating? Nakarating ako sa, sa Kapipisa. Tama, Kapipisa. Alam niyo kung walang ilog doon na hangganan, baka diniretso ko pa yun ng paglalakad. Pero dahil may harang yun, no choice ako, hindi ko naman pwede lamuyin. No? Alam niyo po ba, nung pagdating doon sa hangganan yun, naisip ko, teka lang, may pangako nga pala ako sa Panginoon. Sabi ko, maglilingkod ako. Kaya nung naalala ko yung commitment ko yun sa Panginoon, balik ako. Sabi ko nga, ayoko nang bumalik kala pastor. Ayoko nang bumalik. Sabi ko, parang ang paglilingkod ko, puro na lang problema, puro na lang stress, depressed. Ganun po mga kapatid ang aking sa panahon po na yun mga kapatid. So, yun po ang naisa sa naging day. At hindi lang yun, marami pa po mga kapatid. No? So, sabi, lalo na sa harap ng pagsubok. Kaya mga kapatid, ito po yung mga tao, kahit na ay mga Kristyano na kahit na marami silang pinagdadaanan, ipinagkakatiwala pa rin nila sa Diyos. Minsan ang isip ng tao, pagka yung tipong wala na silang solusyon sa kanilang buhay, minsan iniisip nila, hindi, alam ko, hindi ako pababayaan ng Diyos. Alam ko, hindi ako iiwan ng Panginoon. Ang Diyos ang magbibigay ng solusyon. Yan ang mindset ng isang tao. Pero pag ang isang tao, mga kapatid, wala siyang commitment sa Panginoon, alam niyo po ba, mga kapatid? Bago yan. Sunod. Karabi. Yan. Number 1, kung may commitment ka sa Diyos, may direksyon ang paglilingkod mo sa Diyos. May direksyon po, mga kapatid. May direksyon. Yan ang magtuturo sa atin, yung commitment natin para magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Yan ang magtuturo sa atin na magpatuloy ka. May sinalita ka sa Panginoon, may commitment ka sa Panginoon. Kaya kailangan mong magpatuloy. Nung may pangako ka sa Panginoon, kaya kailangan mong dapat gawin yun. Yun yung kaya yung direksyon ng paglilingkod mo sa Panginoon, yun ang mag-a-align sa'yo. Balik. Pababalikin ka. Teka lang. Kaya ganun yung nangyari sa akin yung mga panahon na yun Diba? Alam niyo po yung parang, yung nangungusap yung Diyos sa'yo, yung sinusumbat sa'yo ng Panginoon, wala ka pala Pangako ka pa sa akin. Tapos, hanggang dito ka lang pala. Alam niyo yung pakiramdam ng ganun? So, yun yung naging dahilan kung bakit bumalik ako. Balik. Naalala ko pa nga yung na-restrict ako yung panahon na yun Ayoko na talaga, nag-decide na ako, ayoko na. Pero alam niyo po, yung dumating sa point, hindi ako pinapatulog. Nung salitang commitment na yun, yung kinumit ko yun sa Panginoon. Na ganun. Alam niyo po kung anong ginawa ko? Doon sa kwarto ko, nagwala ako. Sabi ko, yung kumot, sige na, ito na, Panginoon. kung maano niyo yung reaction ko yun, yung nasa kwarto ako, ito na, Panginoon. Bubad ako. Yung alam niyo yung nagdadabog na parang galit ka. Pag yung alam niyo yung isang anak na pag inuutusan, ako na lang lagi. Alam niyo yan? Ako na lang lagi, nandiyan naman siya para akong gano'n, nagmumurmur na nagdadabog. Sige, ito na Panginoon, ito na, magbibihis na ako, maliligo na ako, ito na, pupunta na ako sa church. Pagdating sa church, iyak. Iyak ako. Yan. So, yan yung nakakatulong sa'yo. Kahit na pagkat lumilihis ka ng konti, teka lang, may commitment ka, aalign ka. Lilihis ka na naman, teka lang, hindi to. Didiretso ka na naman. Yan po mga kapatid. Number 2. Number 2. Yan po mga kapatid Number 2, kapag ang isang Kristyano walang commitment sa Diyos, walang direksyon ang paglilingkod niya sa Diyos.
Dito mga kapatid, ang pinag-uusapan po natin yung paglilingkod natin sa Diyos. Gaya nga ng pinag-aralan natin noon, yung pangaral ni Brother Jess yung nakaraang linggo, no? Hindi basihan kung mayaman ka o pinagpapala ka ay ayos ka sa Panginoon. Okay ka sa Panginoon. Hindi po yun ang basihan. O mahirap ka man, may pinag-aralan, hindi po yung basihan. Kasi may pinagbabasihan ng Panginoon kung paano ka maglilingkod sa Diyos. Kung paano mo ibibigay ang sarili mo sa Panginoon. So, ngayon mga kapatid, sabi dyan, kapag ang isang Kristyano walang commitment sa Diyos, walang direksyon ang paglilingkod niya sa Diyos. Alam niyo po, ito po mga kapatid, excuse po sa mga kapatiran po natin. Ang isang Kristyano na walang paglilingkod, walang commitment sa Panginoon, napakadali lang sa kanya na hindi niya gampanan yung ministry niya sa Panginoon. Napakadali lang sa kanya na hindi niya tuparin yung pangako niya sa Panginoon. Napakadali lang sa kanya kahit na walang bigat sa kanya yung pagsisimba, walang bigat. So yan po yan mga kapatid, walang direksyon ang kanyang paglilingkod. Sila yung mga Kristyano na susulpot lang tapos aatin ilang buwan, hindi aatin tapos lang. Pero yung una mga kapatid, yung merong commitment, kahit anong mangyari sa kanya mga kapatid, kahit ilang damakmak na diablo na humahad lang sa kanya, tutuloy siya. Amen. Maglilingkod pa rin siya sa Panginoon mga kapatid. Kasi walang makakapigil sa kanya Kasi matibay yung commitment niya matibay yung paninindigan niya sa Panginoon Matibay. Kaya mga kapatid, napakahalaga na meron tayong commitment. Pero ingat din tayo mga kapatid kasi kailangan pag nag-commit tayo sa Panginoon, talagang may paninindigan ka. Kasi marami ring Kristiyano na nag-commit sa Panginoon pero hindi nila kayang panindigan. Amen. Hindi nila kayang panindigan. So, kailangan mga kapatid, pero sa bagay na yan mga kapatid, kailangan mo talaga na mag-focus sa paglilingkod sa Panginoon talagang ibigay mo ang iyong sarili sa Panginoon So, yan po mga kapatid. Next po. Ayan. Number 3, dapat may commitment tayo sa Diyos. Yan. Sa mga kapatid, sa pananampalataya, dapat meron kang commitment sa Panginoon. Kasi yung commitment mong yan ang magpapaalala sa iyo pag sa tuwing nasa sitwasyon ka nasa sitwasyon ka na alanganin. Amen. Yun yung ipapaalala sa iyo ng Panginoon. Yung commitment po na yan. So, yan po. Sunod mga kapatid. Yan, sabi dito sa Lucas 9:62, ang sino mang humahawak ng araro at lumilingon pa sa likuran ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Yan. Nakita na po ba kayo na nag-aararo? Amen. Di ba, madalas yan sa palayan? Di ba, yung nag-aararo? Saan kayo nakakita na nag-aararo na lumilingon pa siya sa kanyang likuran? Parang ito na lang, mas ilapit na lang natin. Saan ka nakakita ng driver na palingon-lingon siya habang nagmamaneho siya, palingon-lingon siya sa likuran? Di ba? Ang isang driver, nakatutok talaga siya sa unahan niya Amen. Yung sa unahan niya kasi kunting niya lang, pwede siyang magkamali, pwede siyang mabangga, pwede siyang maka-aksidente o siyang ma-aksidente. Yan po mga kapatid. So sabi, ang sino mang humahawak ng araro at lumilingon pa sa likuran ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Yun. So, sa paglilingkod sa Panginoon po mga kapatid, kailangan naka-diretso tayo. Diretso ang paglilingkod natin sa Panginoon. Pag sinabing palingon-lingon pa sa kanyang likuran, ito yung pabalik-balik pa. Yung binago ka na ng Panginoon sa iyong buhay. Dati mabisyo ka pero dahil nakilala mo ang Panginoon, pabalik-balik ka. Pabalik-balik ka sa iyong mga ginagawa na kasalanan. Pabalik-balik ka dati. Nakilala mo sa Panginoon. Sa madaling salita, Sunday ka lang, pag Kristyano ka lang, pag Sunday.
Pero pagdating ng mula Lunes hanggang Sabado, iba yung iyong ginagawa. Ang isang Kristiyano po mga kapatid, tuloy-tuloy po yan sa paglilingkod niya. Kahit hindi Sunday, dahil nga ang iniisip niya, kahit wala, minsan nga may mga ganito, tika lang, wala si brother, okay lang to. Wala si pastor, okay lang to. Akala natin okay lang. Alam niyo mga kapatid, yung mga leader natin sa church, kahit hindi nila nakikita yung mga pinagagagawa natin, may isang nakakakita. Amen. Nakikita tayo ng Diyos. Amen po ba? Nakikita tayo ng Panginoon. Kaya akala natin okay lang sa atin, wala naman si brother wala naman si sister wala naman yung pastor natin wala naman yung leader natin Okay lang yan. Mali. Ang Diyos nakatingin sa iyo. Yan po mga kapatid. So mga kapatid, sa atin, mga kapatid na mga Kristiyano, mga kapatid sa pananampalataya, tandaan ninyo, huwag na tayong palingon-lingon sa likod natin. Kailangan diretso tayo. Kung gusto talaga nating maligtas, kung gusto talaga nating makapasok ng langit, kailangan diretso tayo sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? So next po, ang sabi dito, ang tanong, ano ang commitment? Sunod. Sabi, ang commitment ay nangangahulugang matibay na pasya at tapat na paninindigan na gawin o tuparin ang isang bagay kahit mahirap ay nagsasakripisyo. Yan. So, yan po ang commitment mga kapatid. No? Gaya ng sinabi ko sa inyo, di ba? Ang pinakamalapit na Tagalog ng commitment ay ang paninindigan. Paninindigan po mga kapatid. So pag ang isang tao na isang Kristiyano na meron siyang commitment sa Panginoon, hindi basta-basta po yan. Ibig sabihin, kaya ka nag-commit sa Panginoon, buo ang iyong pasya. Buo ang iyong pasya. Matibay na pasya. Matibay na tapat na paninindigan. Amen. Na talagang ibinigay mo talaga ang buhay mo sa Panginoon. Talagang kahit saan ka magpunta, tapat ka. Marunong kang magbalik ng sukli. Marunong kang humarap sa tao na talagang nakikita sa iyo si Kristo. Yan po mga kapatid. No, talagang may paninindigan ka sa iyong paglilingkod sa ating Panginoon. Tapos, sabi diyan, nagawin o tuparin ang isang bagay kahit mahirap ay nagsasakripisyo. Tignan niyo po mga kapatid, kahit mahirap ang isang sitwasyon, kaya mo pa rin magsakripisyo para sa Panginoon. Kasi may paninindigan ka talagang matibay yung pasya mo sa ating Panginoon So, doon sa number 2 kanina, yun yung mga tao na, di ba, pag walang commitment sa Panginoon, walang direksyon ang kanyang paglilingkod sa Panginoon. Walang direksyon. So, ito yung mga tao na yon na walang paninindigan o hindi nila kayang tuparin ang kanilang mga commitment sa ating Panginoon o yung kanilang mga tungkulin sa ating Panginoon. So, ngayon mga kapatid, next, sabi mga kapatid, una, hindi basta salita lang kung di may kasamang gawa. Number 1. So, pag ikaw ay nag-commit sa Panginoon, hindi lang ito basta salita. Di ba? May mga tao na, pupunta ako. Tapos, naghintay ka, namutin yung mata mo, walang dumating. Di ba? So, mga kapatid, sabi diyan, hindi lang basta salita lang. Ito yung mga Kristiyano na kaya talaga nilang gawin. Kaya nilang gumawa, kaya nilang tuparin. Yan. Hindi lang sila basta nagsasalita. Kaya nga sabi, di ba, naalala ko yung isang verse, sabi diyan, huwag kayong dalawang dila. Huwag kayong dalawang dila, mga kapatid. Yung parang nangangako ka, tapos hindi mo naman tutuparin. Ganon. No? So, yung mga Kristiyano na yon, na talagang matibay ang kanilang commitment sa Panginoon, talagang ginagawa nila, tinutupad nila. Tapos number 2, pananatili sa desisyon kahit na may pagsubok. Kahit mahirap ang pinagdadaanan mo, kahit ano yung sitwasyon mo,
talagang hindi ka mapipigilan sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi ka mapipigilan sa pagganap mo sa kalooban ng Diyos, hanggang pagganap mo sa ministry mo. Hindi mapipigilan kahit na nasa pagsubok ka. Ayun nga sabi ko sa inyo kanina eh. Sabi nga, di ba sa Mateo 6:33, tama ba? Mateo 6:33, di ba? Unahin ang kanyang kaharian at ang lahat ng mga bagay ay isusunod sa iyo. So, yun po yun mga kapatid, na lagi nilang inuuna ang kaharian ng Diyos. Lagi nilang, wala silang ibang una, kundi kaharian lang ng Diyos. Yung kalooban ng ating Panginoon, yan lagi ang nila. Tapos number 3, pagiging responsible at mapagkakatiwalaan. Mapagkakatiwalaan po mga kapatid. So, responsable, talagang maayos siya. Maayos na Kristiyano talaga siya. Tapos mapagkakatiwalaan sa lahat ng bagay, mapagkakatiwalaan siya. Next, sabi sa Lucas 9:23, kung ibig ng sino man na sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Yan. Ito mga kapatid, ang isa sa talagang ng mga Kristiyano eh. So maraming Kristiyano po na hindi alam ito. So sunod, sabi, una mga kapatid, sabi bilang isang Kristiyano kailangan mong maging committed. Kasi kailangan mong, kailangan mong, number 1, tanggihan ang iyong sarili. So, sa paglilingkod sa ating Panginoon, kailangan mong maging committed ka talaga. Kasi sabi sa verse 9 natin, kailangan mong tanggihan ang iyong sarili. Kasi unang-una mga kapatid, hindi na ikaw kasi ang nagmamay-ari sa iyong sarili. Amen. Hindi na ikaw ang nagmamay-ari sa iyong sarili. Pag nagpasya kang maglingkod sa Panginoon, tandaan mo, si Kristo na ang nananahan sa iyo. Amen. Si Kristo na ang naghahari sa iyo, mga kapatid. So, yung mga bagay na nasa sa iyo, na gusto mong gawin at hindi naman kalooban sa Panginoon, dapat kaya mong kalimutan yan. Amen. Kaya mong iwan yan para sa Diyos, mga kapatid. Ito naman ang tanong, paano pag nasa sitwasyon talaga ako na nasa pangangailangan, talagang parang wala nang solusyon, wala nang ano. Kasi may mga tanong na ganun eh. May mga tanong eh. So, alam niyo po mga kapatid, bulag ba ang Diyos? Bulag po ba ang Diyos? Hindi siya bulag. Sabi nga ng Panginoon sa kanyang kasulatan, sabi niya, hindi pa kayo humihingi. Hindi pa kayo lumuluhod. Alam na ng Diyos ang inyong pangangailangan. Amen. So nakikita ng Diyos ang iyong pangangailangan. Amen. Nakikita ng Diyos ang nasa puso mo. So dahil nakikita, huwag kang mangamba. Basta sabi, unahin mo lang ang kanyang kaharian. Unahin mo lang siya. So isusunod niya yung mga bagay na para sa iyo naman. Kasi alam niyo po mga kapatid, alam niyo ang Diyos laging may nakahandang pagpapala sa atin. Amen. Laging may nakahanda na biyaya sa atin, mga kapatid. Minsan tinitignan lang tayo ng Diyos kung gaano tayo katatag, katibay sa commitment natin sa ating Panginoon. Tinitignan ng Diyos, sinusubok tayo ng Panginoon. Pag nalagpasan mo yon, mga kapatid, tandaan ninyo, ang kasunod yun, pagpapala. Amen. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Right. Hindi tayo iiwan ng Panginoon. Nasa gitna tayo ng kapagsubukan, nasa sitwasyon tayo na alanganin. Hindi kayo iiwan ng Panginoon. Minsan tinitest ka lang ng Panginoon. Parang ganito, bigyan ko kayo ng isang halimbawa. Di ba si Abraham? Sino nakakilala kay Abraham? Amen. Di ba alos lahat tayo kilala natin si Abraham? Siya ang tinawag ni ama ng pananampalataya eh. Di ba? Dumating yung isang malaking pagsubok sa kanya. Ano yung pagsubok na yun? Yun, yung kanyang anak. Na ibibigay sa kanya, ihahandog sa kanya, ihahandog sa Diyos. Ihahandog niya sa Diyos. Di ba? Ako, naniniwala ako mga kapatid, siguro nag-isip din yun. Na sabi nyo, sa akin magmumula ang isang bayan. May pangako kay sakit kasi may pangako kay Abraham eh. Kay Abraham eh. Na pararamihin niya ang kanyang lahi. Tapos,
biglang ganon, i-request ng Panginoon sa kanya na ibigay mo sa akin ang iyong anak, ihandog mo sa akin. Alam niyo po mga kapatid, doon nasubok ang pananampalataya ni Abraham. Walang tanong-tanong, walang question sa Panginoon. Ang sabi ng Biblia, gumising pa siya ng umaga at naglakbay pa sila. Amen. Sabi niya, nagsibak pa siya ng gatong eh. At pagdating doon sa bundok, mga kapatid, talagang tinali niya yung kanyang anak. Tapos, nung nakita ng Panginoon na papatayin na, doon talaga nakita ng Diyos na totoo yung pananampalataya ni Abraham. Kaya nga doon siya tinawag, ama ng pananampalataya. So, nung dumating yon, yung papatayin niya na pinigilan ng Diyos. So, nakita niya, nakita ko na ang iyong katapatan. Kung gaano kalaki ang iyong pananampalataya sa akin. Kaya mga kapatid, hallelujah, may mga bagay mga kapatid, hallelujah, na kailangan nating tanggihan talaga sa ating sarili. Lalo na kung ito'y hindi nakakabuti sa paglilingkod natin sa Panginoon. Amen. Kasi minsan, mga kapatid, pag tayo nagdidesisyon sa ating sarili, tandaan nyo, mas lalong gugulo. Amen. Mas lalong hindi magiging maayos. Mas lalo, alam nyo mga kapatid, kung lagi lang nating ipapaubaya sa Panginoon ang ating desisyon, at makita yan ng Panginoon, hindi ka iiwan ng Panginoon, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Amen. Hindi ka pababayaan ng Panginoon kasi nakita niya kung gaano ka katapat eh. Kung gaano ka committed sa Kanya mga kapatid. Now, number 2. Ang sabi dito, pasanin ang krus araw-araw. So, ang sabi dyan, araw-araw. No, hindi lang tuwing linggo. Hindi lang tuwing Lunes o anong araw. Sabi dyan, araw-araw. Pag sinabing pasanin ang krus, hindi po ito literal mga kapatid na talagang magpapasan ka ng kahoy na krus tapos araw-araw mo siyang bubuhatin. Hindi po ganun mga kapatid. No, so ang tinutukoy po dito na hallelujah na krus mga kapatid, ito yung mga burden na nararanasan mo. Yung mga pagsubok na nararanasan mo, yung paghihirap na nararanasan mo. Sa kabila ng ganun na nararanasan mo, naglilingkod ka pa rin sa Panginoon. Amen. Araw-araw. Araw-araw. Ito naman mga kapatid, yung mga problema, tukso na dumarating sa buhay mo na hindi mo pinakikinggan, na talagang sa Diyos mo pa rin binabaling ang iyong sarili. Tukso, mga bagay na kinaiinisan mo at mga bagay na tinutulak ka palayo sa Diyos. Yung mga bagay na tinutulak ka palayo sa Diyos. Yan po yung krus na mga bagay na nagpapahirap sa atin bilang isang Kristiyano. No, araw-araw na binubuhat natin, parang ganito. Di ba? Pagdating ng linggo, ano ba? Sisimba ba ako? Hindi. Parang sarap matulog malamig. Ano ba? Gaganap ako. Teka lang, may ubo. May ubo ako. May ubo ako. May sinat ako. Brother James, may lagnat po ako ngayon. Hindi po ako ngayon makakatugtog. So, hindi po ganun. So, mga kapatid, yung araw-araw na krus na binubuhat mo, kahit na nahihirapan ka, gumaganap ka pa rin. Pero hindi ko naman sinasabi na kahit na nasa ospital ka na, hindi. Ano na yun? Talagang, ako naniwala, may intindihan nyo ng Panginoon. Yung hindi ka na tipong makalakad, Panginoon, gagapang ka pa rin. Hindi. Ibig sabihin nyo, alam nyo yung mga simpleng sakit lang, na kaya mo naman eh. Ako nga, naalala ko dun eh. Sinisipon ako yun, tapos medyo nanunuyo na lamunan ko yun. Nag-MC na ako, tapos nagpipreach pa ako. No church, si Brother James mas malala yung kanyang sakit kaysa sa akin. Wala, salo. Salo. So, ganun po mga kapatid. No? Kasi, alam niyo mga kapatid, nakikita tayo ng Diyos. Nakikita yung puso natin. Kaya pagka nagsinungaling ka sa Panginoon, konti mo lang, may sakit ako. Kunti lang naman eh. Kung alam niyo kung nakikita niyo lang yung Panginoon, di ba? Yan ka na naman eh. Nadahilan ka lang eh. Yan po mga kapatid. No? So mga kapatid, pasanin araw-araw yung krus. Amen. Yan mga kapatid. Pag ganyan naman mga kapatid, tandaan ninyo, hindi ka pababayaan ng Panginoon.
Baka maya, kunyari may lagnat ka. Pag gumanap ka ng tungkulin mo, maging magaling ka na pagkatapos mo. Aba, binigyan ako ng lakas ng Panginoon ah. O, di ba? So, ayan, sunod. Sabi sa Hebreo, last verse na to, no? Last verse, sabi dito, takbuhin natin ng may pagtityaga ang takbuhin na inilagay sa harapan natin. Takbuhin natin ng merong pagtatyaga, mga kapatid. No, na merong pagtitiis. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kapatid, bilang isang Kristyano, hindi basta-basta ang ating pagdadaanan. Pero kahit ganun ang ating pagdadaanan po, mga kapatid, gaya pa rin nasabi ko, hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi ka iiwan ng ating Panginoon. Basta takbuhin mo lang na may pagtatyaga at pagtitiis. Yung takbuhin na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Kasi yan, mga kapatid, ang isang magiging dahilan para maligtas ka. Amen. Iyan ang magiging isang dahilan na makakasama ka sa rapture pagdating ng panahon. Kasi may kita ng Diyos eh. Ang iyong pagtitiis eh, teka lang, karapat dapat ito. Nakita ko itong anak kong ito, kahit na nahihirapan na, kahit na nasa sitwasyon na hindi hindi maganda, pero gumagana pa rin siya. Nagpapatuloy pa rin siya. Hindi naging hadlang yung sakit, hindi naging hadlang yung mga tutol ng ibang tao, yung pagkukutya ng ibang tao. Hindi talagang nagpapatuloy siya sa paglilingkod. At hindi talaga ang commitment ng tao ito. So, ayan po mga kapatid. So, mga kapatid, tandaan ninyo, tayo na naglilingkod sa Panginoon, huwag tayong mag-alinlangan. Huwag kang magduda sa kakayanan ng Panginoon. Huwag kang magduda, mga kapatid. Basta gawin mo lang yung commitment mo sa Panginoon. Yung commitment mo sa Panginoon, gawin mo lang. At mga kapatid, hallelujah, darating ang panahon na ang Diyos naman ang babawi sa'yo. Amen. Ang Diyos naman ang gaganti sa'yo. Yung pangako mo sa Panginoon na ginagawa mo, may pangako rin ang Diyos sa'yo na gagawin niya. Nakuha natin, mga kapatid, na gagawin niya. So, mga kapatid, actually, hindi pa po ito tapos po. Hindi pa po ito tapos, mga kapatid. So, hanggang dito lang muna po tayo sa ating pinag-aaralan. Pero ipapagpatuloy ko ito pagkatapos po ni Brother Raymart. Kasi salit-salitan kami ng magdodoctrine po, mga kapatid. So, ipapagpatuloy ko ito pagkatapos po ni Brother Raymart. Kasi ito po yung sunod nating pag-aaralan. Karugtong lang din po siya, mga kapatid. Ayan, committed. Parang parang wala nang pinagkaiba. Parang pareho lang naman eh. Yung commitment sa committed, mga kapatid. So, ayan yung sunod nating pag-aaralan po, mga kapatid. So, mga kapatid, praise the Lord. Hanggang dito lang muna po ang ating pag-aaralan sa oras po na ito. So, mga kapatid, malaki ang tulong ng commitment natin sa ating Panginoon. Isa akong patunay doon. Isa akong buhay na saksi doon, mga kapatid. Yun yung naging dahilan kung bakit hanggang ngayon nandito pa rin ako. Amen. Yun yung naging dahilan kung bakit, mga kapatid, hallelujah, na nangangaral ako ngayon. Nagpipreach ako ngayon. Yan yung isang naging malaking tulong po sa atin, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, kung sino man may mga kapatid na may commitment sa Kanya, gampanan, gawin mo lang sa harapan ng Panginoon. Amen. Kasi may commitment din ng Diyos para sa iyo. Amen po ba? So, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon, mga kapatid. At binibigay ko na po sa ating tagapanguna. Praise the Lord.